Panginoon, tayo laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na naghamham. Napakalaga ng buhay upang itangi natin ito palagian at masusustentuhan ito sa pamagitan ng pananampalataya sa salita at gawa ng ating Panginoon. Sumuhubog sa atin ang ating buong pagkatao. Simulan natin ating maraming pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga pagkakataong tayo ay tumalikod sa lahat ng mga gawaing kabutihan kabanalan, nagdudulot sa atin ng ating mga pagkakasala. Sa maraming pagkakataon na iniiwasan natin ating mga tungkulin at di natin ito nagaganap ng buong puso't kalooban. At sa maraming pagkakataon na tayo'y naging duwag sa pagharap sa matatag na buhay sa mga nating kinabukasan. Maraming mga pagkakasala, mga pagkukulang, kaya humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kaawaan mo kami. kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ng punong saserdoteng si Hilcias, nakita ko sa templo ng Panginoon ang aklat ng kautusan. Ibinigay niya ito kay Shaphan at binasa naman nito. Nang matupad na ang iniutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at sinabing nabilang na ang salapi sa templo at naibigay na sa mga kinauukulan. Sinabi pa niya, ako'y binigyan ni Hilcias ng isang aklat at binasa niya ito sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Tinipon niya ang saserdoteng si Hilcias, si Ahikam na anak ni Shaphan, si Akbor na anak ni Mikaya, ang kalihim na si Shaphan, at ang mayordomong si Asaya. Sinabi niya, isangguni ninyo ako at ang buong Huda sa Panginoon tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit niya sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno at sa di natin pagsunod sa mga utos na narito. Ipinatawag ni Haring Hosias ang matatanda ng Huda at Jerusalem at sila'y nagpunta sa templo ng Panginoon kasama ang mga saserdote, ang mga propeta at ang buong bayan. Pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat na nakuha sa templo. Pagkabasa, tumayo sa plataporma ang hari at taimtim na nangakong susunod sa kautusan at sa lahat ng tuntunin. Ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa pangako nito sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay, at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin, pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Alleluia, Alleluia. Wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ilang araw o mga linggo na tayong nagnilay-nilay sa Sermon on the Mount na sinimulan noong chapter 5 ayon kay San Marcos, chapter 6, heto tayo sa chapter 7. Kaya kung gusto nyong rebisahin uli, basahin the whole of the Sermon of the Mount in chapters 5, 6, and 7 ng pahayag ayon kay San Mateo. Napaganda ang kanyang mga sinasabi, hindi po ba? At isiniisa-isa na ating Panginoon Kristo how a good life should be presented to the Lord our God and be a good example for others, na talagang ang mga iyon ay punong-puno ng diwa at kahulugan. Di ba? Ang mga Sermon of the Mount na yan ay walang labis, walang kulang. This is the whole of what Jesus would like to present to His disciples 2,000 years ago. At ito pala ang kalipunan hanggang sa kasalukuyan ng mabuting balita para sa ating kaligtasan, tayo sa ating kapanahunan. At sa susunod na mga henerasyon, mga kapanalig, it is the same Sermon on the Mount of our Lord Jesus Christ. Very effective and still very meaningful. Kaya sabihin natin, si Kristo kahapon, si Kristo ngayon, si Kristo bukas. Yesterday, today, and tomorrow. Because He is, as the gospel narrates to us, very effective and meaningful till the end of time.
Halika, babangin natin itong ating mabuting balita ngayon kung ano ibig sabihin ng ating Panginoon ng aking timpang papaliwanag, direktamento sa sinasabi sa ating mabuting balita upang halawin natin, tingnan natin kung ano ang kahulugan ng ating Panginoon sa mga bagay na kanyang inilalahad ngayon sa chapter 7 verses 15 to 20. Hindi po ba? Unang bahagi ng ating mabuting balita, bimanggit ang ating Panginoon sa mga bulaang propeta. Father, may bulaang propeta ba hanggang sa kasalukuyan? Oo, meron pang bulaang propeta. Sa kabuuan ng ating mabuting balita, ipinapahayag ng ating Panginoon ang kahulugan ng repentance and forgiveness. Kaya, sa mga taong hindi na inuukol ang kanilang sarili sa makasalanang buhay na dapat humingi ng kapatawaran at sa pagbabago ng buhay, sila ang mga bulaang propeta. Tulad ng isang puno na nagbubunga ng masama, sapagkat masama ang punong iyon, sapagkat hindi ito nagbubunga ng mabuti, kundi pawang kasamaan, sila ang nataguri ang mga bulaang propeta upang sabihin, tayo din, baka ganito ang buhay natin, na tayo nabubuhay sa kadiliman, walang pagpapanibago ng buhay, there is no repentance and forgiveness coming from the Lord, and we remain in the darkness or in the dark portion of our lives. Ano ay bubunga ng ganitong buhay na hindi nasasayaran na ano pamang kaliwanagan sa buhay? Kaya, tinuloy ng ating Panginoon sila mga bulaang propeta, nagsisilapit na animoy mga tupa o maamong tupa, ngunit ang totoo'y mababangis tulad ng sila'y asong gubat. Walang ibang gagawin sila, kundi palaganapin ang kadiliman ng buhay na nasa kanila sapagkat mapagmataas sila at sila'y nagduduro sa mga tao ni hindi man lamang turuan ng sarili kung ano ang dapat na pagpapanibago ng kanilang buhay. Sa bagay, mga propetang ito ay mga spokesperson of God sa kanilang mga bibig na dapat marinig ang tungkol sa Diyos. Pero bula ang propeta, ni wala kang mababanggit tungkol sa Diyos, wala kang mababanggit tungkol sa pagbabago ng buhay, wala kang nababanggit tungkol sa dapat na mabuhay sa kaliwanagan. Kaya sabihin sila'y mga false prophets, bula ang propeta. Baka tayo yon, nabubuhay tayo sa kadiliman, at ang nabubuhay sa kadiliman, ano naman kaya ang ibubunga nito? Upang imulat ang katotohanan para sa pagpapanibago ng buhay upang hindi na sila maging bulaang propeta, ika nga, kundi nabubuhay sila sa piling ng Diyos. Sa pagpapahayag ng mabuting balita at sa lahat ng panukala ng mabuting balitang ito sa matuwid na pamumuhay. Ikalawa, ipinapahayag sa mabuting balita ang tungkol sa ibinubunga. Namimitas ka ba ng kadiliman sa isang puno na masama? Ano ang napipitas sa punong ito ay mabuti at mabuti ang kanyang maibinubunga? Nahalintulad ito para sa atin sapagkat nabubuhay tayo sa mga kaningningan o sa grasya ng Espiritu Santo. Ang una natin tilalakay, binigyan halaga, repentance and forgiveness. Sapagkat kung nanatili tayo sa ganitong panukala ng pag-ibig, God will grant us the Holy Spirit, and the Holy Spirit will give us fruits, the fruits of the Holy Spirit. Ano yon? Love, joy, patience, goodness, gentleness, self-control. Ang lahat ng bagay na ito ang siyang namumutawi sa bibig ng ating Panginoon Jesucristo upang ipahayag, ito ang ibinubunga ninyong mga alagad kung kayo nakikinig sa aking mga salita at sa balikat ng mga ito. Merong ibubunga ito, love, joy, peace, goodness, gentleness, at
self-control. Ang mga bagay nito at marami pang iba ang ibinubunga ng pakikinig sa mga salita ng Diyos. Nagsisimula ito sa repentance and forgiveness. Dumadaloy ito sa mga gawaing kabutihan at kabanalan. At ang ibinubunga nito ang ipinapahayag ng banal na Espiritu Santo. Upang tanungin natin ating sarili, ano ibinubunga para sa akin na nagagaling sa Espiritu Santo na ito ang ang aking pagiging makatotohanan. Sa pagpapatotoo ko, I become witness of the goodness of the Lord because I relate with every good tidings of His words and in His deeds and share it to people around. Upang sa buo kong pagkatao, nakikita itong aking pananampalatayang nagbubunga of love, joy, peace, patience, goodness, gentleness, self-control, and so on and so forth. At tingnan natin kung ano binubunga nitong heto. Sinimulan natin ito sa pamamagitan ng repentance and forgiveness. Ang susunod, katlong bahagi ng ating mabuting balita, ang pagkakakilala para sa atin. Kilala ni Kristo ang bawat pangalan ng kanyang mga alagad, pero hihigitan pa ang pagkilala sapagkat may pagkilala nga kay Jesucristo at nagbibigay kahulugan sa kanyang outward manifestation of goodness of God in Him and standing firmly on the ground of faith. Upang ito natin sa ating sarili, am I a model of faith in terms of what Jesus wants my life to be? Nakikita ba sa akin mga salita at gawa, sa panindigan ko sa pananampalataya, lumilitaw sa labas kung ano ang kahulugan ng aking nasa sa loob o sa loobing pagpapahalaga sa aking pananampalataya sa salita ng Diyos at kung paano ko isinasabuhay ito sa salita at sa gawa. Madalas sasabihin natin, Jesucristo, this is really a challenge on all of the disciples to do, and it is being clarified altogether until now upang liwanagin din natin sa ating sarili ang kahulugan ng salita at gawa ng ating Jesucristo. Ito ay may diwa at kahulugan sa ating nananampalataya. Kaya sa marigal pagdiriwang na banal na misang ito sa ating ipapahayag, hubugin mo po kami sa tamang landas ng aming buhay pananampalataya para ito'y magkaroon ng bunga ng pinapahayag ng banal na Espiritu Santo. Ikalawa, pinasasabihin sa misang ito, huwag mo kaming pababayaan, tangkilikin mo po kami, oo nga't mahina minsan at madalas sa panawagan ng dakilang pag-ibig, pero ang pagtulong mo ay sapat na para sa mga bagay na hindi namin makayanan. Ikaw na po ang pumuno sa aming mga pagkukulang. Ang mga bagay na ito ay magkakaroon pa rin ng bunga sapagkat nanggagaling sa iyo ang maigting na pagtulong. Pwede natin sabihin sa pagdiriwang ng banal na misang ito, manatili kami sa ganitong kalalagayan na ninindigan sa pananampalataya. Sapagkat kami nilikha mo bilang iyong kawangis, may tunay na pag-iisip na maka-Diyos, may tibok ng puso na nagpapahayag ng kadakilaan ni Jesucristo at nagpapakita, nagsasalita at gawa ng mga gawa at salita na din ng ating Panginoong Jesucristo. Manatili nawa kami sa ganitong kalalagayan kahit na sa maraming pagsubok ng buhay na dumarating. Pakatulungan mo kami sa gawaing kabutihan kabanalan, sa maraming pagpapanibago at sa inilalandas naming matuwid na pamumuhay ngayon, bukas at magpakailanman. Amen. Mga kabanalig, dumulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga mithiin upang ang lahat ng ito ay pagkalooban ng Diyos na mapagpala niyang pag-aaruga. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang simbahan naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya sa daan na naghahatid sa pinahalagahang pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha naway huwag magpasamantalahan o mailigaw ng mga huwad at mapaghangad na pinuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang galit ng mga taong nabiktima ng kawalan ng katarungan, naway maghilom at matuto silang muli na magtiwala at makipagkaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumanggap ng lakas mula kay Jesus na dumating upang tulungan ang may karamdaman at may hina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway ganap na tumanggap ng gantimpala sa kanilang mga pagsusumikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dito natin isa-isahin ang ating mga kahilingan sa buong palatuntunang Healing Touch sa Veritas. Ano man ang ating pong ibig na makamit sa buhay na ito, lalong-lalo na kayong manasabanig ng karamdaman, ang maraming pagsubok na dumarating kay tataas natin ngayon, sasama natin ngayon sa ating mga panalangin. Hubugin mo kami sa tamang landas na aming buhay pananampalataya, maging matatag upang mapanuntunan kami ng aral ni Kristo, ang iyong bugtong na anak ko, Ama, sa pamagitan ng pagpapatawad o paghingi ng kapatawaran ay sa ayos ang lahat ng bagay, may bungang idudulot nito sa tulong ng Espiritu Santo. Kaya ang lahat na ito iniling namin sa pamagitan din ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Purihin ka pa ng Diyos ng lahat ng nabasa ng sila ko tinatawag namin tinapay na inihalis sa amin sa lupa at kapag-usap ng Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sangsinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggili, yung pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel ang siawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga kapangyarihan, napupuno ang
langit at lupa ang kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kaya tinihaling namin sa iyon tinaping bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling apiming simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis na aming Santo Papa, si Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, O Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dalisay at wagas ang dakilang pag-ibig ng Diyos na pinanununtunan tayo ni Kristo upang kanyang salita at mga gawa ay maging kalugod-lugod, may bungang idudulot. Ating ngayong awitin ng panalangin itinuro sa atin na ating Panginoong Kristo ang Ama namin.
Inihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Penoso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan Peace be po with sa you. ating lahat, Peace be with mga you. kapanalig. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoon Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang mga tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ko karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay kagaling na ako.